Magandang umaga po sa ating lahat. Ngayong umagang ito ay muli tayo ay magkatipon upang ating tanggapin ang mensahe ng Panginoon para sa ating kalakasan, sa ating pagpapatuloy. Tayo po'y yumuko at manalangin. Ang maraming makapangyarihan, salamat po sa iyong kabutihan. Salamat po sa iyong dakilang pagmamahal at patuloy nga na pinagpapasalamat po namin ang buhay na patuloy na pinagkakaloob mo po sa amin sa bawat araw. Patuloy nga, Panginoon, na maranasan ng bawat isa ang iyong presensya sa umagang ito. Patuloy nga na ikaw ang maramdaman, maitaas. Patuloy nga ng iyong kabutihan, Panginoon, ay maranasan ng bawat isa sa amin at ang mensahe na ibibigay mo sa amin sa umagang ito, Panginoon, ay maging karunungan sa aming pong mga desisyon na gagawin sa aming mga buhay. Hinahayaan po namin ang iyong banal na Espiritu na manguna sa bawat isa sa amin at patuloy nga na kami samahan upang aming maunawaan at maintindihan ang iyong mga nais na ipahayag sa amin sa umagang ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Okay, mga kapatid, ngayong umagang ito ay binibigyan tayo ng Panginoon ng isang mensahe na kailangan na magkaroon tayo ng sapat na kaalaman. Binibigyan tayo ng mensahe na nais ng Panginoon na tayo ay makapag-desisyon ng tama. Okay? So, ang mensahe ng Panginoon sa umagang ito sa aklat ng Joshua o sa Josue, chapter 24, verse 15. Josue o Joshua, chapter 24, verse 15. Ang sabi ng Panginoon sa atin sa umagang ito, "But as for me and my house, we will serve the Lord." Purihin ang salita ng Panginoong Diyos. Okay? So, alam naman natin mga kapatid, no, na si Joshua ay isang magaling na leader ng mga sundalo. Okay? Siya po ay kanang kamay ni Moises. Kaya nga naman nung mamatay si Moses, siya po ay itinalaga na kahalili niya upang manguna sa mga Israelita, no? At sa pagkasalin sa kanya ng tungkulin na iyon na manguna, ay tinipon lahat ni Josue, no? Ni Josue, yung mga lahat ng tribo ng Israelite, no? Tinipon at sa kanyang talumpati, mga kapatid, at sa kanyang talumpati, sa kanyang pagkatipon sa mga tribo, no? Na ng mga Israelites, sinabi niya sa kanila na iwasan na, no, yung pagsamba sa Diyos-Diyosan. No? Ulitin ko po, nung mamatay si Moises, ay ipinalit itong si Joshua upang manguna sa mga Israelita. At nung mamatay si Moises, no, tinipon niya lahat ng mga tribo ng mga Israelites, and then pinaalalahanan niya sila or sinabihan sila na iwasan na ang mga Diyos-Diyosan. Amen. O ngayong umagang ito mga kapatid, no, kailangan nating magdesisyon sa buhay po natin. Habang tayo ay humaharap, no, sa isang pandemya na kung saan ay hindi natin alam kung mayroon pa bang lunas o hanggang kailan ito matatapos. Tayo ay namumuhay sa isang mundo na alam natin na ito'y pansamantala lamang, no? Ito'y temporary lamang. So, pinapaalalahanan tayo ng Panginoong Diyos, mga kapatid, sa umagang ito, no? Pinapaalalahanan niya tayo na kung gusto natin na makapamuhay ng may kapayapaan, ng tama, ng maayos, kailangan
magdesisyon na tayo sa umagang ito. Kung nais natin na magkaroon ng assurance, no, na talagang ang Diyos talaga yung nasusunod po natin, kailangan nating magdesisyon. Sabi ng Panginoon, katulad ng sinabi ni Joshua, sa pamagitan ni Diyos, sabi ng Diyos, sa pamagitan ni Joshua sa may twilight, iwasan na ninyo yung idolatry o yung mga idols o yung mga Diyos-Diyosan. Ngayong umagang ito, sinasabi rin ng Diyos sa bawat isa sa atin, magdesisyon ka na. Iwasan mo na ang mga Diyos-Diyosan. So mga kapatid, sa umagang ito, ano nga ba talaga itong mga Diyos-Diyosan na ito? No? Ano ba itong mga idolatry na ito? Minsan tayo nagkakamali pa rin sa tagal na nating mananampalataya. Maraming beses na narinig natin. Minsan parang ang ating isip pagdating sa idolatry o sa mga Diyos-Diyosan ay yung mga bagay na nakasanayan lang natin na naiintindihan. Yung mga taong ribulto, yung mga larawan, pero hindi natin naiintindihan na kapag dumadating tayo sa point na may isang bagay o isang tao na higit na nakakalimutan na natin ng Panginoon, isa na rin ito sa sinasabi na idolatry, mga kapatid. Alam niyo mga kapatid, kapag hindi tayo huminto, kapag hindi tayo huminto mga kapatid, ang parusa ng Diyos ay sa atin. Ulitin ko po, kapag hindi tayo huminto sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan o sa mga idolatry, yung kaparusahan o yung parusa ng Diyos ay sa atin. Ipaparanas ng Diyos sa atin yun, mga kapatid. Kaya nag-decide na si Joshua Sabi niya, sinabihan niya na sila. No? Kung ayaw niyo maglingkod sa Panginoon, kung ayaw niyo mag-serve sa Panginoon, ako at ang aking sambahayan ay maglilingkod sa Panginoon. Isang Panginoon lang. Hindi yung mga idols, hindi yung mga Diyos-Diyosan, no? Hindi yung mga materials bagay, mga kapatid. No? Sabi ng Panginoon, kung gusto niyo na mag-serve sa Panginoon, iwasan niyo yung mga idols. Iwasan niyo yung ibang Diyos-Diyosan, mga kapatid. No? Kasi kahit na magsilbi ka dyan sa mga Diyos-Diyosan na yan, sa mga idolatry na yan, mga kapatid, hindi mo makikita. No? Hindi ka kalulutan ng Panginoon, mga kapatid. So yung decision mo ngayon, mga kapatid, dapat masabi mo rin, mabanggit ng iyong mga labi din, mga kapatid. Yung decision mo ngayon na ako. So sabi ako na lang, ako kung wala ka pang pamilya, kung wala ka pang sambahayan, ako ay maglilingkod sa Diyos. Kung ayaw niyo maglingkod sa Diyos, maglilingkod ako sa Diyos, mga kapatid. Okay? So winarningan niya sila, no? Moses had warned Israel, and God also warned us today, mga kapatid. No? Dinarningan niya, sabi nga niya sa Deuteronomy chapter 19, 30 verse 19, no? Sabi ni Moses, I call heaven and earth was witnesses against today. Sabi ni Moses, that I have set before your life, and that blessing and cursing, therefore choose life, that both you and your descendants may live. Sabi ni Moises, mga kapatid, sinabi niya yung parehas na bagay na ito. Kung gusto niyong mabuhay, mga kapatid, kung ayaw niyong mahiwalay sa Panginoon, mga kapatid, kailangan niyong magkaroon ng desisyon na pagsilbihan mo na ang Diyos, na above all things, ang Diyos yung pinagsisilbihan mo. Baka hindi natin namamalayan sa buhay natin, sa ating pag-aalala, sa ating pagkatakot, sa ating pagkaabala sa mga maraming bagay, hindi natin nakikita, hindi natin namamalayan, nakakalimutan na pala natin ang Diyos. Mas nag-worry tayo sa mga kakainin natin, nag-worry tayo sa mga trabaho natin, nag-worry tayo sa ibang tao, pero sa Diyos hindi mo na naaalala. That is a kind of idolatry, mga kapatid. So ngayong umaga ito, sabi ng Panginoon, no, sa iyong pagdidesisyon, pinapaalala ng Panginoon. Kasi you need to decide. No? Kailangan mo na magdesisyon ngayon. No? Huwag mo nang patagalin yung pagdidesisyon mo kung ikaw ay magsisilbi sa Panginoon. Because our life is just like a dream. No? Katulad ng isang panaginip lang. Katulad ng isang bulak lang
na kanina ay sariwa, pero maya-maya ay wala nang yung sariwa niya. Katulad lang isa ng bulong, no? Narinig mo pero panandalian lang, katulad ng isang hamog. Sa umaga makikita mo yung hamog, pagdating ng sikat ng araw, nawawala na yung katulad yan ng buhay. No, huwag mong sayangin yung pagkakataon, mga kapatid, na makapag-serve sa Panginoon. Kung kaya mo mag-serve sa mga bagay, no? Kaya mo maglaan ng panahon sa mga bagay na kaya mong gawin sa araw-araw, bakit hindi mo kaya gawin mag-serve sa Panginoon? Kung sinasabi mo na ikaw ay mananampalataya, you have mission, no? Dapat maalala mo may mission ka. Matthew 28, no? Sabi ng Panginoon, go. Sabi niya, go. Diba? Yun yung sabi ng Panginoon, humayo ka, mag-serve sa Panginoon. So kung ikaw ay mananampalataya, kiniklaim mo ikaw ay Christian, mayroon kang obligasyon, mayroon kang tungkulin, no? Bilang isang mananampalataya. So ngayon magdesisyon na po tayo, no? Sa ating pagdesisyon, pinapaalala ng Panginoon, no? Sabi sa James chapter 1 verse 6, so sa Santiago chapter 1 verse 6, but let him ask in faith with no doubting, for he who doubts is like a wave of the sea, driven and tossed by the wind. Sabi ng Panginoon, dapat hindi tayo nagdadalawang isip. No, sa ating pagde-decide ngayon, dapat wala tayong pagdadalawang isip. Kasi kung magdadalawang isip tayo ngayon, para tayo lamang, no, isang alon, no, na idadalhin ng hangin kung saan, mga kapatid. A double-minded man is unstable in all ways, sabi ni Santiago. No? Mga kapatid, unstable, hindi stable yung relationship, yung decision mo kapag dadalawang isip ka. So dapat mo maalala ngayon, kung ikaw ay handa na magdesisyon na magsiserve ka na sa Panginoon, dapat hindi ka nagdadalawang isip na, no? So ngayong umagang ito, mga kapatid, mayroon akong katanungan, mga kapatid. Yung relationship mo ba sa Panginoon is stable? Yung relationship ba natin kay Lord is stable or unstable? Kapag masaya ka lang, saka mo naalala si Lord. O baka minsan kahit masaya ka, hindi mo na naalala si Lord. No? Mga kapatid, ngayon, kaya dapat nating maintindihan at maunawaan. Okay, mga kapatid, sa ating pagdedesisyon na pinapaalala sa atin ng Panginoon para hindi tayo magkamali, no? Para tayo maging patuloy na malakas. Dapat na pagdedesisyon tayo ngayon, dapat hindi tayo urong-sulong. Dapat hindi tayo na kapag masaya lang susulong tayo, pero kapag hindi na masaya, no, ay susulong na tayo para mag-a-atras na tayo, mga kapatid. So winaningan ng Panginoong Jesucristo yung mga tao noon, mga kapatid, no, na kanilang pananampalataya, no, katulad nung ang Panginoong Jesucristo ay papako na sa krus. Nung una sila ay sumusunod sa Panginoon, yung kanilang pagtitiwala sa Panginoon ay andoon, pero nakita nila na ang Panginoong Jesucristo ay papako na sa krus, maraming mga follower ni Jesus Christ ang umurong, ang umalis, ang tumalikod, no? Nilisan ng Panginoong Jesucristo, mga kapatid. Kaya pinapaalala sa atin, mga kapatid, na huwag tayong mag-hesitate, mga kapatid, na sumunod sa Panginoong Jesucristo. Kasi kapag nag-hesitate tayo, mawawalan lalo tayo. Dapat magpatuloy tayo na mag-serve sa Panginoon. Kaya sinabi ni Joshua, mga kapatid, no, na nakikita niya yung mga Israelita, no, ni-remind niya sila, mga kapatid, na sila'y magpatuloy, no, magtiwala sa Panginoon, pero hindi sila nakinig, no, hindi sila naniwala, mga kapatid. Okay, so yung mga Israelita, mga kapatid, ay patuloy na sumamba sa mga Diyos-Diyosan, mga kapatid.
Kaya nga pinagpala si Josue dahil sa kanyang pagsunod. Mga kapatid, ito po, dapat magpasalamat tayo everyday ng buhay po natin. Hindi po totoo na ang Diyos ay nagkukulang. Hindi totoo na ang Diyos ay hindi tayo pinagpapala. No? Ang pagpapala ng Panginoong Diyos sa atin ay araw-araw. Hindi natin nakikita. Ipagpasalamat mo mga kapatid para hindi ka umatras, hindi ka umurong mga kapatid. Lagi mong maalala, no, na binibiyayaan ka ng Panginoon. Hindi nagkukulang sa iyo ang Panginoon. Minsan sobra-sobra pa yung pagpapala sa iyo ng Panginoon. Kapag nag-decide ka pa lalo na sumunod sa Kanya, mag-serve sa Kanya, mararanasan mo, mga kapatid, yung tunay na pagpapala na nagmumula sa Panginoong Diyos. At sabi ko kanina, kapag ikaw ay nag-serve sa mga idols, sa mga materials, walang patutunguhan, walang kahihinatnan yung pagsiserve mo sa kanila, mga kapatid. No? Kaya nga, mga kapatid, ngayong umagang ito, dapat natin maalala ng ang ating idols ay hindi lamang sa mga larawan o mga ribulto, kundi yung mga materials, mga kapatid. Kaya tinuruan niya sila, mga kapatid, no? Yung mga Israelite na iwasan na. Iwasan na yung mga bagay na ito, mga kapatid. Sabi sa 2 Corinthians chapter 6 verse 2, "Behold, now is the accepted time. Behold, now is the day of salvation." So you need to decide now. No? Huwag mo nang patagalin. Huwag ka nang urong-sulong, no? Dapat yung priority mo na ngayon ay ang Panginoong Jesucristo. Dapat maramdaman mo na. No, maging priority mo si Jesus Christ. Sayang naman yung nasimulan mo. Kung uurong ka pa, kung aatras ka pa, di ba? Sayang naman, mga kapatid, yung mga bagay na nagawa mo na. Tandaan po natin, mga kapatid, dapat yung priority natin si Jesus Christ. Kasi sa kaharian ng Panginoong Jesucristo, no, sa kaharian ng Panginoong Jesucristo ay walang lugar, no? Walang lugar para sa mga puso na dalawa ang Diyos. Yung dalawa ang sinasamba, mga kapatid. Isa lang dapat yung place sa puso natin, wala iba kundi ang Panginoong Diyos, mga kapatid. No? Dapat si Jesus Christ. Dapat kapag lumapit tayo sa Panginoong Jesucristo, give up na natin lahat ng mga idols natin. Kasi walang lugar nga di ba? Walang paglalagyan sa kaharian ng Diyos, mga kapatid. No? Dapat si Jesus Christ lang. Mag-decide tayo ngayon. No? Huwag mong isipin na masasayang lang yung mga bagay na yun. Huwag mong isipin na mawawala. Hindi sila mawawala. No? Ang sinasabi lang ng Panginoon Diyos, mga kapatid, ngayon mag-decide ka na. No? Mag-decide ka na magsiserve ka na sa Panginoon Diyos. At papalitan ng Diyos lahat ng mga kinatatakutan mong bagay na mawawala. Okay? Pangalawa, mga kapatid, decide, no? Dapat yung pagde-decide po natin ngayon, dapat buong puso tayo. Katulad sinabi ko kanina, no, walang yung dalawang Diyos na pinagsisilbihan, no, sa kaharian ng Panginoong Diyos. So mag-decide ka ngayong umagang ito, mga kapatid, na buong puso. Hindi kalahati, no? Dapat yung choice mo, mga kapatid, no, ay dapat na willing ka, no, with all your heart, na magsiserve sa Panginoon, na kahit anong mangyari, pagsisilbihan mo ang Panginoon. Kahit ano yung sitwasyon mo sa buhay, magsiserve ka sa Panginoon. Okay? Isang magandang halimbawa dito, no? Yung isang binatang mayaman, no? Mababasa po natin yan sa Lucas chapter 18, verse 18 to 27. No, nung lumapit itong binatang mayaman sa Panginoong Jesucristo, ang sabi niya, "Panginoon o Guro, paano ba ako magkakaroon ng buhay na walang hanggan?" Sabi niya, tanong niya sa Panginoong Jesucristo. Sabi ng Panginoong Jesucristo, tinignan siya. Sabi niya, "Go and sell all what you have and give it to the poor." Yung sinabi ng Panginoong Jesucristo, umalis ka. Ibenta mo lahat ng iyong ari-arian. Ibenta mo lahat ng meron ka at ibigay mo sa mga mahihirap. Ano yung naramdaman ng lalaki? Diba? Gusto niya na magkaroon ng buhay na walang hanggan. Pero sinabi ng Panginoon Jesucristo na alisin mo lahat, no? Nang meron ka, ibigay mo sa anong nararamdaman niya? Diba? Nag-struggle siya, mga kapatid. Parang nanghirap. Ganun din tayo minsan, diba?
Ayaw natin pakawalan yung ayaw nating bitawan yung ating cellphone, ayaw nating pakawalan yung remote control sa kamay natin dahil may pinapanood tayo. Diba? Ayaw nating pakawalan, diba? Kasi may gagawin tayo. Kasi ang daming gawain, ang daming labahan, ang daming hugasin, diba? Pero my brothers and sisters in Christ, hindi naman din sabi inaalis ng Panginoong Diyos yan. Sabi ng Panginoon. Hindi, kung sinabi lang ng binatang mayaman, yes, di ba? Hindi sasabihin ng Panginoon sa Kristo, hindi ko naman kailangan yung material na bagay mo. Yung ganun din sa atin mga kapatid. Hindi hahanapin ng Panginoong Diyos yung kayamanan natin. Kapag nag-decide tayo mag-serve sa Kanya, mga kapatid, tinitignan ng Panginoon yung puso po natin. Yung willingness natin, yung whole heart natin, mga kapatid, buong puso, no? Na mag-serve tayo sa Panginoong Diyos, mga kapatid. No? Kaya maalala po natin, sabi ng Panginoon, gustong malaman ninyo mga kapatid na ang kailangan ng Diyos natin ay ang ating buong puso na pagdedesisyon, buong puso na paglilingkod sa Kanya mga kapatid. Kaya dapat lagi nating maalala itong sinabi ni Joshua, di ba? But as for me and my house, we will serve the Lord. No? Piliin mo na mag-serve sa Panginoon Diyos. Huwag mong hayaan na ikaw ay alipin ng mga Diyos-Diyosan, mga kapatid. Kasi isa lang yung way. Hindi ka matutulungan ng mga bagay na yan, yung mga iniidolo mo, yung pinagkakaabalahan mo, yung kinatatakutan mo, bakit ka nagpapakabisi, bakit ka nagpapakahirap, na dumadating sa point na nakakalimutan mo na mag-serve sa Panginoon. Hindi ka yan matutulungan pagdating sa buhay na walang hanggan. Kaya ngayon tinuro, dapat makuha niyo yung mensaheng yun pag binasa niyo sa Lukas, yung binatang mayaman, di po ba? Hindi makakatulong yung kanyang kayamanan pagpunta sa langit. Kasi there is only one way, and that is Jesus Christ, mga kapatid. So never forget Jesus Christ in your life. Never forget to serve Him. Huwag niyong kalimutan na magsilbi sa Kanya. Kahit anong kabag, kahit anong kinatatakutan. Kasi useless lang yan sasabihin ko sa inyo. Ano yung pinaghihirapan mo? Ano ba yung kinatatakutan mo? Ano ba yung inaalala mo? Yan ba yung makakatulong? Mga kapatid, if you serve God, maniwala po kayo sa akin. If you serve God, nakikita niya lahat ng pangangailangan mo. Gawin mo yung best mo. Hindi niya naman sinabing, huwag ka lang magtrabaho. Hindi niya sinasabi na huwag ka lang matakot, huwag kang mag-alala. Ang sabi ng Panginoon, unahin mo ako. And then, I will give you peace, sabi ng Panginoon. Diba? Ang Panginoon, hindi yan madamot. Ang ating Panginoong Diyos ay galante, mga kapatid. Piliin mo mag-serve sa Panginoon. Kaya biruin mo, diba, minsan nararanasan mo na kahit halos mamatay ka na sa hirap ng pagtatrabaho. Diba? Halos mawalan ka na ng lakas. Pero para bang hindi nakapagbibigay pa rin sa'yo ng joy, piliin mo na mag-serve sa unahin ng Panginoong Diyos. Saka mo gawin yung ginagawa mo. Magkakaroon ka ng kapayapaan. Magkakaroon ka ng kagalakan, mga kapatid. Lagi nating intindihin ng alalahanin, mga kapatid. There is only one way, and that is Jesus Christ. John chapter 14 verse 16, sabi ng Panginoong Jesucristo, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. No one comes to the Father except through me. Pero hindi yan na-realize ng mga tao noon. No? Hindi nila nakita yon. Nung nakita nila na pinapako ng Panginoong Jesucristo, nagsialisan na sila. Umalis na sila, mga kapatid. Diba? Para bang ganun din tayo minsan, diba? Pag may mga tao na may kakilala kang ganon, mga kapatid, yung dati ay talagang tiwalang-tiwala sa iyo. Pero nung ikaw ay dumating sa point na naghihirap o kinakapos, hindi mo na sila makita sa paligid mo. Nung ikaw ay malakas pa, andyan lang sila lagi. Pero nung ikaw ay mahina na, hindi ka na pinapansin, sinasaktan ka pa nila. Meron ba yung mga taong gano'n sa buhay mo? Yung nung time na nangangailangan sila, mga kapatid, nung time na kailangan ka pa nila, andyan pala sila. Nung wala ka na maibigay, wala na sila makuha sa'yo, nawala na sila. Ganon din, mga kapatid, kasi hindi buo yung kanilang puso. No? Hindi sila buo yung puso. Katulad ng mga tao ng mga Israelite, no? Yung mga tao ng unang panahon. Hindi buo yung kanilang puso sa pagsaserve sa Panginoon.
Dapat sa ating pagde-decide talaga mga kapatid, buo yung puso po natin na magsiserve sa Panginoon mga kapatid. Sabi sa Ephesians chapter 2 verse 8, for by grace you have been saved through faith, and that not of yourself, it is a gift of God, not by the works of any man to boast. Diba yung parang sinasabi ng Panginoong Jesucristo nga, di po ba? Hindi tayo maliligtas sa mga buting gawa natin, sa mga ginagawa po natin. Okay? So, number 3, mga kapatid, decide with all your heart, sabi ng buong puso. Dapat, mga kapatid, sa pangatlo na message, so point na binibigay sa atin ng Panginoon para tayo makapag-desisyon, dapat single mind. Kapag nag-decide tayo ngayon, dapat single mind. Hindi tayo nagdadalawang isip, no? Dapat pang hindi tayo mag-struggle, mga kapatid. Kasi minsan dalawa yung daan di ba? Dapat dalawa yung daan. Dapat single mind, mga kapatid. No? Isang daan. Kasi we cannot choose between two masters, sabi ng Panginoong Jesucristo. Or we cannot serve two masters. No? Kasi kapag nag-serve tayo ng dalawang master, sabi nga, di ba? I-hate natin yung isa. Mamahalin natin yung isa. Magiging loyal tayo dun sa isa. At hindi tayo magiging loyal doon sa isa. Okay? We cannot serve God and materialism. Hindi natin pwedeng pagsabayin yun. No, mahal mo ang Diyos, mahal. Para bang, di ba, whole heart yung pangalawa, itong pangatlo. Pero hindi mo pwede, no? Hindi pwedeng hati. Sabi nga sa Matthew chapter 6 verse 24, di ba? Ito yung sabi ko. No one can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or else he will be loyal to the one and despise the others, mga kapatid. So, you have to make a choice now. Dapat single mind lang, mga kapatid. Na? All throughout the Bible, choices. No? Dapat choices, mga kapatid. Mayroong pagpipilian. Hindi pwedeng dalawa. Dapat isa lang. Dapat isa lang yung master mo. No? Dapat ang Panginoong Jesucristo lang, mga kapatid, yung pagsisilbihan mo. Okay? Kukuha po ninyo, mga kapatid. Hindi tayo pwede na mag-decide ngayon, Lord, pwede ba mag-reserve ako sa iyo, pero mag-reserve din ako dito sa materialism or idols, di ba? Pwede ba, Lord? Pwede ba pagsabay ko? No, hindi pa pwede. Dapat isa lang, mga kapatid, yung pagsiserbihan mo. And then lastly, pang-apat, mga kapatid, no? Dapat mag-decide ka ng sarili mo. No, sarili mo. Yung dapat masunod, dapat ikaw, hindi yung tatay mo, hindi yung nanay mo, hindi yung kapatid mo, hindi yung ibang tao. Hindi yung nangyari, mga kapatid, dapat mag-decide ka sa sarili mo, mga kapatid, katulad ni Joshua. Nung walang nagsabi sa kanya, nung nakita niyo mga tao na nagsiserve sa mga idols, patuloy sa idolatry, mga kapatid, diba, kung ayaw niyo mag-serve sa Panginoon, ako at ang sambayan mag-serve, sarili niya, ganun din po tayo. Yun yung hinahanap ng Panginoon Diyos sa atin. Yun yung hinahanap, hindi ka na itulak lang, hindi dahil sa sinabi ko. Dapat sa mensahe ng Panginoon, kaya mag-decide na mag-serve sa Panginoon. Dahil gusto mo nang mag-serve sa Lord. Gusto mo na yung priority mo na si Lord. Ulitin mo, mga kapatid, yung time po natin dito tumatakbo. Yung time po natin, yung oras po natin sa mundong ito tumatakbo. Baka yung ating buhay, mga kapatid, hindi pa priority ang Panginoong Jesus. You need to decide now before na mahuli ang lahat. Bago pa man bumalik ang Panginoong Jesucristo, bago pa man maubos yung buhay mo, bago pa magtapos yung time mo dito sa mundong ito, kailangan mo ng salvation. Hindi sa ibang idols, hindi yung pinagkakaabalahan mo, yung trabaho mo, yung ibang tao, yung pinapanood mo, yung pinagkakaabalahan mo. No, that is idol, mga kapatid. Hindi mo namamalayan, mga kapatid, na yung mga ginagawa mo ay nakakalimutan mo na ang Panginoong Jesucristo. For the last time, I will tell you again, mga brothers, ano ba yung pinaghihirapan mo? Ano ba yung pinapangarap mo?
Ano ba yung pinagkakaabalahan mo? Magawa mo man lahat yan, pero nakalimutan mo ang Panginoong Jesucristo, baliwala ang lahat. Bago pa man ang yan lahat, bago magsisi, you need to choose now. Are you going to serve the Lord? Or magpapatuloy ka na mag-serve sa mga idolatry? Manalangin po tayo. Dakilang Diyos, salamat po sa umagang ito. Thank you for your message. Thank you for Lord for reminding us, Panginoon. Thank you for giving us the chance to choose, Panginoon, na kami magpapatuloy na mag-serve sa mga ibang Diyos-Diyosan, Panginoon, ng buhay po namin, like materials, tao, Panginoon, o yung mga pinagkakalibangan po namin, or piliin po namin na mag-serve na sa iyo. Mag-decide na kami, Panginoon, katulad ni Joshua, Panginoon, na kahit na nakikita niyo mga tao na parang nag-i-enjoy sila, nagpapakasaya sila sa kanilang mga ginagawa, na nakalimutan na nila na mag-serve sa Panginoon. Nag-decide si Joshua, Lord, na siya at ang kanyang sambahin na mag-serve sa Panginoon, sa iyo, Panginoon, Lord. Lord, tulungan mo kami na magkaroon ng ganang puso katulad ng kay Joshua, Lord, na hindi po kami madadala sa takbo ng mundong ito, Panginoon, sa inaalok ng mundong ito, Panginoon, na hindi po namin dapat makaligtaan, Panginoon, ng tunay na pamumuhay ng isang Kristiyano, Panginoon, ay nagsiserve sa iyo, Panginoon, na hindi kinakaligtaan ng iyong mga gawain at hindi ka kinakaligtaan, Panginoon, na isama sa lahat po ng part o story ng aming mga buhay, Panginoon. Thank you, Lord, at patuloy nga na palaguin mo ang mga nakarinig, nakapanood, nakabasa, at patuloy nga ng kanilang mga desisyon, Panginoon, na hindi dapat mapaliwala, Panginoon. Kung saan, Lord, ay kanilang pagdedesisyon ngayon ay samahan mo sila, Panginoon. Samahan mo kami, Panginoon, upang hindi kami magkamali, Panginoon. Salamat po sa iyo po namin tinatas ang lahat ng ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoon. Amen. Isang pinagpalang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Tayo po ay dumako sa pag-aalay ng awitan sa ating Panginoong Diyos sa umagang ito. Tunay na karapat-dapat, tunay na napakadakila, at tunay na napakabuti. Hallelujah, hallelujah. Let us give our Lord our best worship this morning. Hallelujah. When the music fades, all is stripped away, and the simply come, longing just to breathe something that's a word that will bless your heart. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to
single breath. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart, and then I'm coming back to the heart of our shore. But it's all about you, it's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made up. It's all about you, it's all about you, Jesus. All about you. You're looking into my heart, into my heart. 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 Tayo po ay manalangin sa pangwakas na panalangin. Lord, thank you, Lord, for your wisdom. Thank you, Lord, for this message. Thank you for everything, Panginoon. Salamat po sa lahat ng ginagawa mo. Panginoon, at patuloy nga na pinagpapasalamat po namin, Panginoon, na patuloy ka na nagpapatawad sa lahat po ng aming mga pagkakamali, pagkukulang, at patuloy na encourage mo kami, Lord, kung paano maging maganda at mapayapa at maging masigla ang aming pamumuhay sa kabila ng mga pinagdadaanan po namin. Tunay na kaligayahan, Lord, ay ang patuloy na mag-serve sa iyo, Lord. Thank you, Lord. At binibigyan mo kami ng pagkakataon na makapag-serve sa iyo, Panginoon. Hindi kami karapat-dapat, Panginoon, na tumayo sa iyong harapan, na makapaglingkod sa iyo, magbasa ng iyong mga salita at may pangaral ng iyong mga salita. Subalit, Lord, binigyan mo kami ng pagkarapatan, Lord, at binigyan mo kami ng pagkakataon na maisa pamuhay po namin ito at maging kalakasan po namin. Lord, bless our nation, Panginoon, heal our nation, bless all people, Panginoon, na dumaranas ng mga pagsubok, kapigatian, karamdaman, kakulangan, pinayhan. Panginoon, patuloy nga na ikaw ang Diyos na nangusap sa bawat sa amin. And as we move forward, as we decide today to serve you like Joshua, Lord, ang amin pong hangad, Panginoon, ay patuloy nga na maitaas ka, Lord, sa aming mga buhay. Use us, Lord, as your instrument, as your vessel, Panginoon, through your words, Panginoon. So, magitan yung mga salita, Panginoon, ay may bahayag po namin ito maging kalakasan din ng iba. Pagpalain mo, Panginoon, bawat sa amin. Lord, pagpalain mo lahat ng may mga karamdaman, Panginoon. Pagpalain mo, Lord, yung mga may pinagdadaanan, Panginoon. Alam ko, Panginoon, marami ng mga naisumuko, Panginoon. But Lord, remind them na habang mayroong buhay, ay mayroong pagkakataon, mayroong pang pag-asa, Panginoon. Lord, thank you so much, Jesus. And sa inyo na po namin pinagkakatiwala ang aming pong kalagayan, especially yung pandemic, Lord. At patuloy nga na sa inyo po na ipinagkakatiwala ang aming mga buhay, Panginoon. Protect us, Lord, spiritually, physically, Panginoon, emotionally and mentally, Lord. Ang kapayapaan na nanggagaling sa iyo, ang kaganakan at ang lahat ng pagpapala, Panginoon, na aming kakailanganin ay gawad mo sa bawat isa sa amin. Ito po
po ang aming dalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.